Taong Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po'y araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Right now, sakay pa rin ako ng UNTV Radio Mobile Booth. Narito ngayon sa lugar po ng Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Isa po itong barangay, mga kasambahay. Mamaya po, ang pinaka-exact location natin dito mismo sa COVID Court kasi magkakaroon dito ng medical mission. So, antabayanan niyo po yan at antabayanan niyo rin po ang Good Morning mamaya para at least mapakinggan niyo po ang kamuan ng medical mission dito sa lugar na ito. Yes, good morning, Ani. At kung may tatanong mo, yung naging sitwasyon ng ating pagbiyahe mula sa amin sa Laguna hanggang dito sa ating studio ay naging maayos naman ang daloy ng mga sasakyan sa SLEX at gayon din dito sa kahabaan ng EDSA at wala rin tayong naranasang mga pag-ambon. At makakasama rin natin, Ani, ngayong umaga ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula naman sa California, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin at Beverly, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi sang-ayon ang Malacanang sa panukalang buwagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman lahat ng nasa ahensya ay gumagawa ng mali, kundi mayroon pa rin anyang mga public official na gumagawa ng kanilang obligasyon. Sa halip na ang buong ahensya ang buwagin, ang dapat na niyang tanggalin ay ang mga gumagawa ng katiwalian. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Hataw Balita ngayon. Sang-ayon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tapyasan ng pondo para sa panukalang mga proyekto ng kagawaran sa susunod na taon. Aminado ang kalihim na ilang mga proyekto na nakapaloob sa kanilang panukalang budget sa susunod na taon ang natuklasan mismo nila na overpriced o sobra-sobra ang presyo. Kasabay ito ng pag-aaral ni Secretary Dizon sa panukalang budget ng DPWH sa gitna ng mga katiwalian, partikular na sa flood control projects ng pamahalaan. Natutunan ko lang din po ito nung pagpasok ko sa DPWH several weeks ago na ang presyo po ng mga materyales, simento, bakal at iba pa ay iba-iba kada rehiyon. Iba po ang presyo sa NCR, iba po ang presyo sa Cebu, iba po ang presyo sa Palawan, iba po ang presyo sa Mindoro. Pero, clearly po, merong overprice. Hataw Balita ngayon. Maaaring mabawasan pa ang humigit kumulang 340 bilyong piso ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nadiskubre ng Senado na may ilan pang red flag sa ilang mga line items na nakatala sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, mahigit 6,000 at 100 proyekto ang may red flags.
Nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng higit sa 271 billion pesos. Kabilang dito ang mga proyektong walang station number o kulang ang detalye, duplicate projects, mga proyektong binaha bahagi at reappearing o naulit na mga proyekto mula sa nakaraang taon. Pwedeng potential tanggalin is 348 billion. 148? 300 kasi yung red flags is already 470. 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa Cali, it's another 70 something. So more or less mga 340 something. 348. I think we have time naman po to work on this. But I think this requires field validation. At nandito po ang ating mga regional directors ngayon, naririnig nila ako. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Hataw Balita ngayon. Posibleng makulong sa bagong Quezon City Jail ang nasa 200 mga individual na makakasuhan dahil sa anomalya sa flood control projects ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maaaring kasama na rin dito ang mga district engineers, contractors, maging ang mga umano'y sangkot na congressman at senadora. Walaan niyang magiging special treatment sa mga ikukulong na akusado, hiwalay ang grupo ng mga babae at lalaki sa kani-kanyang mga detention cell. Wala pong air conditioning dito. There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Ang pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJP kung ano pinag-uusapan nila. Hataw Balita ngayon. Target ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na makapagbigay muli ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ang mga kakasuhang personalidad na umano'y sangkot sa flood control anomaly ngayong linggo. Walang isinagawang pagdinig ang ICI kahapon, ngunit nagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa mga ebidensyang nakalap noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng ICI, nagkaroon ng internal meeting ang komisyon kung saan nakatutok sila sa case build-up para sa mga susunod na hakbang. The ICI was busy with its internal meetings, mostly related to case build-up. No? This is also because, as you all know, we said that we will be filing referrals to the Ombudsman within the next 3 to 4 weeks, at least mga 15. No? So we're targeting that. We're looking at our current files, records, and documents that we have gathered so far, and also testimonies, and we'll inform you beforehand before we file our referrals to the Ombudsman. Hataw Balita ngayon. Mapupunta sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF ng Department of Health ang binawas na pondo sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2026. Mula sa 902.89 million pesos na panukalang pondo, ibinaba ito sa 733 million pesos, kapareho ito ng pondo ng OBP ngayong 2025. Yung kabuuan po ng na kaltas sa Office of the Vice President ay inilipat po sa MAIFIP. 156 million po yun sa kabuuan. Hataw Balita ngayon. Sang-ayon ang ilang kongresista na magkaroon ng polisiya ang House of Representatives sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Isa na publiko na rin ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang kanyang SALN na may net worth na 2.24 million pesos. Kabilang siya sa mga miyembro ng mayorya na naglabas ng kanilang SALN matapos ang Akbayan Reform Bloc at Makabayan Bloc. Nauna na ang sinabi ng Speaker Boji D. III na pag-uusapan ng liderato ng Kamara ang pagbuo ng panuntunan kaugnay ng paglalantad ng SALN ng House members sa publiko. Ito ay matapos alisin ni Ombudsman Crispin Remulla ang restrictions sa public access ng SALN.
yes po, in favor po tayo dito. And sana hindi lang sa House, no? Sa Senate, sa Malacanang, sa iba pang mga agencies ay magkaroon din ng similar memo para ipakita nila, no, na nasaan ba ang pag-iimbak ng milyones, nasaan din yung ating mga opisyales na ino-observe yung Section 4H on simple living na dapat ay nasa batas, pamumuhay ito ng mga opisyales, public officials. Hataw Balita ngayon. Hindi muna kasama sa voters registration ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ayon sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos na lang sila ng isasagawang parliamentary elections na inaasahan sa Marso. Paliwanag ng opisyal, batay sa batas, ang mga pwede lang bumoto sa eleksyon sa parlamento ay ang mga bumoto noong May 12, 2025 midterm elections. Sa ngayon, hinihintay ng COMELEC ang batas para sa districting kaugnay ng unang parliamentary elections. Kahapon, October 20, muling binuksan ng COMELEC ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 2026. Umaasa kami na kaya at pwede pang gawin ng Parlamento ng Bangsamoro na magkaroon ng batas patungkol sa districting dyan sa kanila. Hataw Balita ngayon. Hindi basta-basta maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang inihayag ng Sandatahang Lakas kaugnay ng impormasyon na tatanggalan umano ng pensyon ang mga retiradong sundalo. Sa Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga noong Sabado, October 18, nakalagay dito na nagbabanta umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggalin ang pensyon ng AFP dahil sa takot sa military sedition. Gayunpaman, ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kung mayroon nalalabag sa batas sa mga pagpapahayag ng saloobin ang mga retiradong sundalo, pwede pa rin maapektuhan ang kanilang pensyon. Halimbawa ito ay ang paglabag sa data privacy, anti-cybercrime law at inciting to sedition. Iginagalang po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas yung karapatan po ng bawat Pilipino. Lalo na po ang ating pati na tong ating mga veterano po na magsalita, maglahad po ng kanilang pananaw. Ngunit meron po tayong mga tinatawag na red line na sumasailalim naman po sa ating batas. Kapag ito po ay napatunayan na meron po silang nalabag na batas, tsaka lang naman po na posible po na merong epekto po dito sa ating pension system po. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na sa huling linggo ng Oktubre hanggang sa November 4 ay aabot sa mahigit 2 milyong pasahero ang dadagsa sa terminal para sa undas. Kahapon, nagsagawa ng inspeksyon sa terminal si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Isa sa nais nilang mabuo ay ang isa pang komite ng mga ngasiwa para maiwasan ang kumpulan ng mga pasahero. Isa rin sa napunan niya ang mahinang air conditioning, bagay na isasaayos na ng PITX management. Kasi alam po natin na ang second floor po dito ay medyo underutilized po yung mga bay areas natin. Para sa ganon, hindi po magkukumpul-kumpul din natin ang mga tao natin dito sa isang floor lang at para magamit natin lahat yung ating mga bay areas. Kapag mas madami po kasi nagagamit, mas mapapabilis ang pagbiyahe, mas ma-accommodate natin ang mga buses. Hataw Balita ngayon. Arestado na mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 2 suspect na sangkot umano sa text phishing scam. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, ang 2 suspect ay naaresto sa matataong lugar sa Mandaluyong at Makati habang bit-bit ang MISE o MC o International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ayon kay Police Brigadier General Yang, sa mga nasasagap na numero ng MSI catcher,
Nagpapadala ng link ang mga suspect kung saan nagpapakilala sila ng mga taga-bangko o telecom company. Nagsasagawa pa ang ACG ng follow-up operations upang mahuli ang iba pang kasamahan ng mga suspect, kabilang na ang kanilang dayuhang mastermind. Na once nakapag-send sila ng mga text messages, once you reply on this particular text messages at hiningi sa inyo yung mga personal identification nyo, numbers and others, doon po magkaka-problema tayo. Dahil for sure, pagka nagbigay kayo ng credit card numbers, mababawasan yung inyong credit cards. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng panibagong pagtaas sa singil sa kuryente simula sa Nobyembre. Bunsod ito ng increase o pagtaas ng tinatawag na fit-all rate o feed-in tariff allowance. Kinumpirma ito ng Energy Regulatory Commission o ERC matapos aprubahan ng bagong fit-all rate na 0.2073 kada kilowatt-hour. Mas mataas ito kumpara sa kasalukuyang 0.1189 per kilowatt-hour. Asahan na ipatutupad ito sa Nobyembre o November billing ng distribution utilities kabilang ang Meralco at iba pang power providers sa buong bansa. Hindi naman ito na-file na nakalipas na ilang buwan lang. Kailan ba ito na-file? 2024 pa ata. So, delayed din. At naubos na. Kung may buffer pa noon, ngayon ay wala na. Meron na ring pending na-file for 2026. So, kinakailangan din habulin namin. Kaya, yun din yung mahirap dun sa lugar namin na maraming mga pending, yung mga naiwan na ganitong mga klaseng aplikasyon. Pero, hindi na-actionan in the past. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula sa California, USA. Tumaas ang inflation rate sa New Zealand ayon sa datos na inilabas ng Statistics New Zealand o StatNZ kahapon, October 20th. Pagtaas ng presyo ng kuryente, isa sa mga tinitignang dahilan nito. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Lumabas sa pinakabagong Consumer Price Index na inilabas ng Statistics New Zealand o StatNZ. Ang pagtaas ng inflation sa bansa nakasalukuyang nasa 3% mula 2.7% noong June 2025. Pangunahing contributor ng pagtaas ng inflation ay ang pagtaas ng kuryente ng 11% na may 10.1% contribution sa annual increase. Rent at rates na may parehong 9.2% na contribution sa annual increase. Naging positibo naman ang pagtanggap ng pamahalaan ng New Zealand sa nasabing pagtaas. Ayon kay NZ Acting Finance Minister Chris Bishop, nalulugod itong makita na nasa loob ng target range pa rin ng Reserve Bank ang pagtaas ng inflation. Itinakda ng Reserve Bank ang target inflation sa pagitan ng 1 at 3%. Kaya naman ang pinakabagong datos ay nasa upper threshold na kung ano ang itinuturing nakatanggap-tanggap na pagtaas. Samantala, inaasahan ng karagdagang pagbabawas ng Central Bank sa huling bahagi ng Nobyembre. Sa official cash rate o OCR, nakasalukuyang nasa 2.5%. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Isang bagong patakaran ang magbibigay kapangyarihan sa militar ng UK na pabagsakin ang mga drone sa paligid ng base militar. Layunin nitong pigilan ang posibleng banta, dala ng mga nasabing hindi otorisadong military equipment. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Posibleng bigyan ng kapahintulutan ng mga sundalo sa United Kingdom na pabagsakin ang mga drones na nagsisilbing banta sa mga military bases. Nakatakdang i-anunsyo ni Defense Secretary John Healey ang bagong patakaran sa Lunes upang pahintulutan ng mas mabilis at direktang aksyon mula sa mga sundalo.
Sasaklawin lamang ng bagong panuntunan ang mga military sites sa UK pero posible rin itong palawigin sa mga sibilyang lugar tulad ng paliparan. Tinatawag itong kinetic option na magbibigay pahintulot sa mga sundalo at MOD police na pabagsakin ang drone kung ito ay banta sa seguridad. Sa kasalukuyan, pinapayagan lang ang paggamit ng electronic countermeasures tulad ng GPS jamming laban sa mga drone. Noong nakarang taon, 4 na military air bases sa UK ang naiulat na pinasok ng hindi kilalang mga drone. Hanggang ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang nasa likod ng mga insidente. Tumaas din ang drone sightings sa Europa dahilan upang magsagawa ng emergency meeting ang mga leader ng European Union. Samantala, nagsimula na ring suportahan ng ilang bansa sa EU ang panukalang pagtatayo ng drone wall para depensahan ang kanilang mga hangganan laban sa mga drone. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ni Defense Minister David McGuinty ang terminong irritant sa pag-uusap ng Canada at Estados Unidos ukol sa depensa ng dalawang bansa. Aniya, magkatulong ang dalawang bansa sa iba't ibang inisyatibo tulad ng Air Missile Defense System. Ito ang mahataw na balita ni Noel Poliarco. May matatag at nagkakaisang defense partnership ang Canada at Estados Unidos. Ito ang paniniwala ni Defense Minister David McGuinty, kaya hindi accurate na gamitin ang salitang irritants hinggil sa pag-review ng Canada sa F-35 fighter jet contract nito sa US. Ayon pa sa opisyal, akbong miyembro ang dalawang bansa sa usapang Binational Command na tinatawag na NORAD o North American Aerospace Defense Command na isang military defense organization sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa ni McGuinty, nakausap na niya si US Secretary of War Pete Hegseth hinggil sa mga proyektong pinagtutulungan at nais isulong ng dalawang bansa na wala sa ilalim ng Integrated Air Missile Defense System. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nasa ika-19 na araw mula nang magsimula ang government shutdown sa Estados Unidos. Gayunpaman, confident pa rin ang White House at Congressional Republicans na sa huli, ang kanilang isinusulong pa rin ang mananaig. Ito ang mahataw na balita ni Klein Sinca. Confident at kalmado, tila hindi nababahala ang White House at Congressional Republicans sa government shutdown na ngayon umabot na sa ika-19 na araw. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, ginawa ng House ang kanilang trabaho. Nagpasa ng isang temporary funding bill na tinatawag na Clean Continuing Resolution. Gayunpaman, nananawagan pa rin ang Democrats para sa pagpapalawig ng healthcare subsidies bago sila sumang-ayon sa anumang kasunduan. Karamihan sa mga mamayan ng US ang dismayado sa pangyayari at sinasabing seryosong problema ito at ibinubuntong ang sisi sa parehong partido. Dahil dito walang pressure na nararamdaman ang Republicans at Democrats, kaya naman wala sa kanila ang gustong magbigay daan para matapos na ang suliraning ito. Sa bahagi naman ng White House, gumawa ito ng paraan upang maibsan ang epekto ng shutdown. Tiniyak nito na mapasasahod ang mga sundalo at mabigyan ng akses ang mga magsasaka sa mga pautang. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tiyak kung kailan matatapos ang itinuturing ngayon na pinakamatagal na shutdown na naranasan sa pamahalaan sa kasaysayan ng US. Nananatiling nasa malaking bahagi ng hanay ang Congressional Republicans. 89% ng mga Amerikanong na-survey ang naniniwala na ang shutdown ay isang minor problem lang at 54% naman ang nagsabing isang malaking problema ito. Nagbabala naman ang ilang opisyal na kung magpapatuloy ito, maraming mga serbisyo sa pamahalaan at mga manggagawa ang maapektuhan sa mga susunod na linggo. Klein Sinca, humahataw sa balita ngayon. Nagpasiklaban ang mga bandang Pinoy sa Taiwan kung saan itinampok ang mga original Filipino music. Ito ang mahataw na balita ni Amiel Pascual.
10 amateur Filipino band ang natagisan ng kanilang talento sa isinagawang Battle of the Bands sa Chiayi, Taiwan. Tampok ang mga original Filipino music o OPM ang binigyan nila ng kani-kanilang areglo. Lumahok sa 2nd taon ng paligsahan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Taiwan. Ayon sa mga sumali, malaking tulong para sa kanila ang musika. Yung pagtugtog dito sa Taiwan bilang OFWs, parang therapy na namin. Kasi sa buong week na puro trabaho, so meron pa rin kami sa passion namin. So importante din sa amin. Kaya pinaglala namin ng oras. Masaya po kami sa ginagawa namin, sir. Parang libangan na lang po namin yung music talaga. After work, sipra-sipra. Ikinatuwa naman ng mga kababayan natin na marinig ang mga awiting Pinoy at makita ang talento ng ating mga kababayan. Natutuwa kami kasi they really are amazing. Ang talent nila talagang pang world class. Ang gagaling nila. Nahirapan kami as a judge. No? Me as a judge, nahirapan ako. At we're really proud of what they achieved. Nagtatrabaho ka na and then you're also practicing. Talagang grabe din ang sacrifice ng ating mga banda na sumali ngayon. Malaking break po to sa kanila at sinusuportahan po natin lahat ng ganitong mga get-together. Iba talaga kapag ang Pinoy talented and then iba yung pagmamahal sa musika ng Pilipino. Yun ang isa sa, I think yun ang isa sa pinakamaganda at pinaka-okay na export natin music. Gift of music talaga. Mabuhay ang Noy. Nasungkit ng The Bandies ang 2nd pwesto, samantalang first runner-up naman ang Long Kiss Band. Payo naman sa mga aspiring bands ng grupong Music Cycle Band na itinanghal na champion, huwag po kayo mag-hesitate kung meron po kayong tinatagong talent kasi bigay po yan ng nasa taas. So kailangan po natin i-share, kailangan natin i-part sa ibang tao kasi it's a blessing. Samantala, nag-perform ng kanilang mga komposisyon at cover ang bandang Android 18 na naging mga hurado rin sa kompetisyon. Amiel Pascual, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa The Golden State, walang iba kundi sa California, USA, ako si Beverly Saison. Magandang araw. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Kapitan Leonila si Bukaw upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa kanyang nasasakupan. Magandang umaga po, Kapitan Leonila. Kumusta po kayo? Okay naman po. Magandang umaga din po sa inyo. Sarap naman ang ngiti nyo, nakikita ko na. O sige. Kap, puntahan muna natin. Ilan ba ang populasyon itong lugar ninyo? Itong Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. At kumusta ang kalagayan ng mga residente dito? Sa ngayon po, nasa 16,000 po ang population namin. Laki-laki din. Okay naman po ang kalagayan namin. Kaya lang, ito nga, sabi nga natin, ay kailangan po na magkaroon ng tulong, na malaking tulong ito po sa aking mga residente po rito. Kita mo, hindi ko pa tinatanong, ha? Nagbo-volunteer na kayo. Kap, sige, puntahan na natin. Mayroon kayong medical mission dito. Itong medical mission ng UNTV, katuwang po ang MCGI. Kap, ang ganda ng tawa nyo. Bakit po? Kasi po, maligayong first time po eh. Opo, at maligaya po kami dahil po ngayon kami naabot talaga ng gantong medical mission na talagang kumpleto. Okay, mga kasambahay, hindi ko pa siya tinatanong about the medical mission. Nagpipresenta na siya. Ang sinasabi niyo po na first time na mayroong kumpleto, bakit? Mayroon din bang mga medical mission before dito? Yes po, ang aming mayor po ay nagkakandak din po talaga ng medical mission sa lahat po ng barangay na iniikutan po nila. So, pero iba rin naman po yung ganto na talaga pong mas marami pa. Okay. Ang sinasabi kasi ni Kap, kompleto. Alam naman natin mga Kap, hayagan naman ito. Pag nag-medical mission ng NTV, kompleto ito. Talaga naman po, yung mga serbisyo. At ang kagandahan pa dito, libre. Yes po. Libre yung food. Hindi na kayo magpo-problema. Libre din yung, maraming libre. Hindi ito, yung tipong public service na pautay-utay lang. Ito, sa tenga lang mo na ang titingnan. Ito talaga tama yung sinabi nyo, kompleto. Okay. Now, itong medical mission na gagawin mamaya, gusto namin malaman sa inyo, Kap, ano ba ang kalimitan kasi ng mga problema ang pangkalusugan ng ating mga kababayan dito?
Ang karaniwan po kasi dito, mga diabetes, arthritis, yung mga may sipon po, mga ubo. Halos karaniwan po kasi ganun ng mga system. Lahat po ay mga inuubo. Okay. Siyempre, kakulangan po rin namin sa mga pagbibigay sa kanila lahat ng benepisyo dahil hindi naman po sapat. Okay. You're very honest, Kap. Tama ka po doon. May mga barangay center. Yes po. Okay. Puntahan natin yung barangay health center ninyo. Yung barangay health center nyo, operational po ba yan? Yes, ma'am. Okay. Operational since when? Matagal na. Matagal na po. Kasi 17 years na rin kayo. Yes po. Papunta na kayo sa 20 taon. Pero ang sinasabi natin, dahil sa kakulangan, syempre sa lawak ng tinutulungan ng gobyerno, naghahanap din kayo ng mga partners. Yes, ma'am. Dahil 75 barangay kami dito sa lalawigan ng Dasmariñas. Opo. Talagang so, kakapusin. talagang kakapusin po. Okay. Ano lang mga available sa barangay ninyo? Like for example, mga gamot-gamot? Yes po. Budget din po ako para sa gamot. Pero ito po ay kulang. Kasi siyempre po, yung mga losartan, yung mga ibang, yun lang po ang kakayanin namin. May doktor po ba kayo? O May nurse po kami nurse na lang, pero nag-check up po. Walang doktor? Wala po. Okay. So again, an honest observation na isang barangay chairman, matagal na rin pong naninilbihan. Kailangan talaga rin ng partner kasi hindi sapat yung tulong na nanggagaling sa gobyerno. Hindi naman po masama na mag-partner. Yes, ma'am. Okay. At kalimitan nga po, yung mga LGUs ang humihingi sa amin ng tulong. Even mga mayors humihingi ng tulong para magkaroon ng medical missions. This is reality. Ito talaga yung katotohanan. Now, Kap, let's talk about the safety here, yung peace and order dito sa inyong lugar. Well, sa ngayon naman po talagang napakaganda na po ang nangyayari dahil kami po nag-conduct ng ang isa po, si Mayor po nag-conduct niyan Balikatan. So may clustering po kami na umiikot Let's po. explain quickly. Ano itong Balikatan? Ito po yung itong clustering. Opo, kami po mga kapitan hinati-hati. Okay. So nasa cluster 9 po ako, 9 na kapitan po ang magkakasama at yung lahat po ng 9 na barangay, yun po ang iniikot po namin. Wow. So, nakakapag-prevent ng crime yon. Yes po. Very good. Ibig sabihin, ganun katibay yung ginagawang pamamaraan ng pagronda ng mga barangay sa inyong mga lugar. Very good. 75 barangay captains nagsasama-sama. Anong oras ginagawa niyo po yan? Nag-start po ng 10 o'clock. Wow. Natatapos ng? Hanggang 4 a.m. Okay. Balikan ulit kita. Maraming salamat. It's a very good project patungkol doon sa peace and order. Balikan natin itong medical mission na ginagawa po ng UNTV, katuwang po ang MCGI. O ano naman ang gusto niyo sabihin? Ano ang gusto niyong mensahe? Kung nakikinig si Kuya Daniel right now dahil napaka-busy at napaka-occupied, anong gusto niyong sabihin? Because siya ang nasa likod ng ganitong klaseng proyekto. Ako po'y nagpapasalamat unang-una po sa UNTV, sa MCGI, di po ba, na talagang nakapasok dito po sa barangay, lalo-lalo na doon sa akin lupon. Presidente po ng KDBM yun, ng LGU, na siya talagang nagpursige sa akin para magtulong-tulong kami. Ngayon, ito pong ginagawa natin, sabi nga natin na malaking bagay po ang sa aking pagtulong dito dahil wala po naman kaming gaanong yung kita yung mga tao rito. Siyempre, hindi na sila mamasahe. Malapit naman din naman po ang aming hospital. Pero kulang, siyempre 75 barangay po, hindi sasapat at ang pila po napakagrabe. Kaya ako'y natutuwa po at talaga pong sobra-sobra po ang kaligayahan. Okay. Alam niyo itong lugar na ito para sa kabatiran ng ating mga kababayan, this is a relocation site. Yung mga inalis sa Maynila, dito po ang ilan dinala sa kanila. Yes. Sabi nga ni Kap, at first hindi madali. But awat tulong ng Diyos, ang concentration nila, wala na doon sa peace and order kasi nagagawa naman nila ng paraan ito na manatiling tahimik yung lugar. Pero ang usapin sa medical, mga kasambahay, ay napakalaking issue. Kaya, ulitin ko po, kami po sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason, maraming salamat sa aming aral. Maraming salamat na bigyan kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa aming kapwa. Again, kung pinatutuwa sa umpisa pa lang na nagpipresenta na kayo, hindi pa namin kayo tinatanong. Makita ninyo po ang saya ng mukha ni Kapitan Yanila. Sa uulitin po. Yes, ma'am. Talagang kami dapat talagang natutulungan pag ganito po. Kaya maligaya po kami.
Maraming salamat, amigo Sherwin, yung ating pakikipag-ugnayan kay Kapitan Leonida Sibukaw, ang Barangay Victoria Chairman dito po sa Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat, Kap, at magandang umaga po. Back to you, amigo Sherwin. Ipinagutos ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lucena ang pagkansela ng face-to-face classes mula October 20 hanggang 22. Ito'y dahil sa pagdami ng kaso ng influenza-like illness o ILI sa nakalipas na 2 linggo. Ayon kay Lucena City Mayor Mark Alcala, maaaring lumipat muna sa online classes upang hindi maantala ang pag-aaral. Batay sa City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, may 6,720 na kaso ng ILI mula October 1 hanggang 15, kaya agad na kumilos ang lungsod. Inirekomenda ng CESU ang isolation ng mga may sintomas, disinfection ng mga paaralan at pagsusuot ng face mask. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang outbreak at ang pagtaas ng kaso ay karaniwang nangyayari tuwing malamig ang panahon. Hataw Balita ngayon. Nagkaloob ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang Department of Tourism sa mga tourism worker sa lalawigan ng Masbate na naapektuhan ng bagyong Ompong. Ito ang umahataw na balita ni Ryan Salatandol. 677 na tourism workers sa Masbate ang nabigyan ng cash assistance ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Social Welfare and Development at Department of Tourism. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa tourism sector ng probinsya na lubhang naapektuhan ng bagyong Ompong. Ang ayudang pinansyal ay bahagi ng Philippine Government Recovery Program para sa mga mamamayang nasalanta ng kalamidad. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Masbate na sa pamamagitan ng pagbibigay tulong sa mga tourism workers, mas mapapabilis ang pagbangon ng sektor ng turismo sa lungsod. Matatanda ang nagdulot ng malawakang pinsala sa kabuhayan at industriya ng turismo sa Masbate ang bagyong Ompong. Pinapatunayan lamang nito na sa bawat unos ay may pag-asang makabangon kahit papansamantalang natigil o naantala ang operasyon ng industriya dahil sa kalamidad. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Isang aerial assessment ang isinagawa sa Roa City at mga binahang bayan sa lalawigan ng Capiz upang makita ang lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Pinangunahan nito ni Office of the Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros ang mga kinatawan ng NDRRMC, DSWD, DPWH, DA, NIA at PIA. Batay sa paunang obserbasyon, ilang mga bahay, infrastruktura, sakahan at pangisdaan ang matinding napinsala ng pagtaas ng tubig. Layo ng naturang assessment na makapagtakda ng agarang solusyon at tulong para sa mga apektadong sektor. Ayon sa lokal na pamahalaan, naiparating na rin sa mga kinauukulan ang mga pangunahing pangangailangan at problemang dapat unahing tugunan sa tulong ng pambansang pamahalaan upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga residente sa lalawigan. Hataw Balita ngayon. Naka-recover ang Philippine Navy kahapon, October 20, nang pinaghinala ang rocket debris ng China sa karagatang sakop ng Bataraza, Palawan, matapos sa isinagawang operasyon ng BRP Lolinato Toong. Ayon sa Western Naval Command o West NAVCOM, namataan ng mga crew ng barko ang metallic debris habang pauwi sila mula sa maritime patrol at anti-drug operations. Agad itong naiahon at dinala sa Puerto Princesa City para sa pagsusuri at documentation. Giit ng West NAVCOM, ang insidente ay patunay sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagbabantay sa karagatan upang mapanatili ang soberenya at kaligtasan ng bansa. Magpapatuloy ang maritime security operations sa ilalim ng kampanyang Bantay Karagatan, Bantay Bayanihan.
Hataw Balita ngayon. Sa lamig ng Baguio, marami nang pinipiling mag-staycation sa mga bagong spot sa lungsod. Isang accommodation ang pinag-uusapan ngayon, hindi lang dahil sa ganda ng lugar, kundi sa sining at pagkain na hatid nito. Si Grace Doctolero humahataw. Sa lamig ng Baguio, hindi lang kape ang hinahanap ng mga turista, kundi ang bagong spot na pwede nilang pagpahingahan at tuklasin ang lokal na sining. Samahan niyo ako at tuklasin natin ang bagong pasyalan na kinaaaliwan dito sa Baguio City. Sa harap ng tanyag na Wright Park, matatagpuan ang isang bagong accommodation spot na nag-aalok ng relax at local feel para sa mga bisita ng Baguio. Mula sa modernong disenyo hanggang preskong hangin, ramdam dito ang pinagsamang luxury at lokal na karanasan. Mayroon ding artisans studio sa loob, isang maliit ngunit makulay na espasyo kung saan ipinapakita ang talento ng mga lokal na manlilikha. Makikita rito ang mga handmade na produkto, gaya ng leather goods at mga dekorasyong may halong kultura at kasaysayan ng Cordillera. We want to showcase yung locality of Baguio, of the Cordillera. And we want to provide also museum-like feel. You don't really have to buy. Gusto namin, pumasok ka, bumili ka o hindi, may natutunan ka. So we, as much as possible, we try to enrich lahat ng mga pumapasok. One thing I really want is a luxury feel, something very different. When you come here, you pay, we want you to feel special. Everybody should feel special when they're vacationing, di ba? Dapat wala nang sakit sa ulo. Bukod sa bagong pahingahan para sa mga turista, layon din ng lugar na ito na itaas ang kamalayan sa sining at mga produktong likha ng Baguio artisan, gaya ng mga nakadisplay dito. Tinatapatan ko yung nakumbida ko, prestigious na lugar, tatapatan ko yung dun sa work ko, yung quality na hindi mapahiya yung kumuha sa akin para mai-represent yung hotel nila, whatsoever. Ayun, ganun. Yun lang yung list din na ibibigay ko sa kanila kasi yun lang yung abot ng kakayahan ko eh. So, pinag-uusayang ko na lang at kung may magkagusto, masaya. Para naman sa mga mahilig kumain, may katabing restaurant ang lugar na tampok ang mga lutong Pinoy at ilang international favorite. Mula agahan hanggang hapunan, pwedeng-pwede rito ang pamilya, barkada o magkasintahan na gustong mag-chill sa gitna ng lamig ng Baguio. Our cuisine is a new Filipino with international fusion. We're basically more on the local products, what we have here, because our market is not only for the families and the tourists, but also we want the locals to come here with us. Ang mga turista at mga residente tinatangkilik ang lugar hindi lamang para magpahinga, kundi para maranasan ang bago at authentic na Baguio experience. So maganda to kasi it showcases yung ingenuity talaga ng mga Pilipino, lalo ng mga Cordilleran, especially yung mga Inabel. So maganda siya, very unique yung quality, maganda, no? Hindi siya yung parang basta-basta. So we are supposed to be proud of this. I-showcase natin lalo pagka may mga tourist tayo, mapapuntan natin sila dito. Sa patuloy na pagdami ng mga staycation spots sa lungsod, patunay ito na hindi tumitigil ang Baguio sa pagsusulong ng sining, kultura at turismo. Isang lokal na kwento na nagdadala ng init sa gitna ng malamig na hangin. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung
kung may mga storya pa po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Korinto Kapitulo 4, talatang 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-21 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Yung mic ko, inalis na ni Aljan. Okay, thank you very much kay George Ibardalosa, kasama natin sa Good Morning Kuya. Yan, Miss Grace Casin. Kasama dyan syempre si Ana, si Moy, si Mon Hoxon, si Victor Cosari. At syempre mga kasambay, Lynn Perez, good morning sa iyo. Yan. Okay, Attorney Ruth Soriano, good morning po. BP Ruth, magandang umaga. Ito si BP Joseph, lagi itong nanonood, saka si BP Noli, BP po. GNJ Eusebio, good morning. Ate Arlene Rason, good morning po. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue Social Media Department, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.